Hey guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ang mainit po nating update ngayon ay patungkol dito sa panunupalpal ni Henyo Master Joey De Leon sa nagsasabi po na fake news ang tungkol di umano dito po sa pagbabasura ulit ng IPO sa apela ng Tape Inc. But before that guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita. And ito nga, simulan po natin ang atin pong balitaan. So, meron nga pong bagong post ngayon sa social media, itong si Henyo Master Joey De Leon, na kung saan proud na proud nga po siya na muling naipanalo po niya ang isa na naman pong or another case, trademark case na naman para po sa trademark na Itbulaga. So, eto nga po yun guys, yung bagong post ngayon ni Henyo Master. So, makikita nyo po dito sa picture, Joey De Leon wins separate trademark case on use of Itbulaga lawyer. So, yan nga ka-OG. Sa baba po nakalagay dito, Tape loses an appeal that sought to stop the comedian Joey De Leon from getting a trademark registration for Itbulaga for entertainment purposes, such as TV shows, says a lawyer. And narito nga po ang caption ni Henyo Master Joey De Leon, proud, not fraud. O diba, nandyan na naman po ang kanyang wordplay. Napaka-henyo talaga ni Joey De Leon, ka-OG. Napakarami po niyang mga wordplay na magkaka-rhymes talaga. And talagang nako-connect po. Kagaya na lamang nitong legit, kung sila ang legit, tigil na itong kabila. Anyway guys, ilan lamang yan sa mga examples. And natawa po ako actually nang mabasa ko po ito. Bakit? Hindi po sa pinagtatawanan ko sa inyo, Master. Pinagtatawanan ko po. Itong latest update natin, sa mga hindi pa po nakakapanood, ito po yun. Patungkol sa nagsasabi na fake news lamang daw po ang balitang ito. And ang ginagawa lamang daw po ng kampo ng taping, ng kampo po ng TVJ ay trial by publicity upang sa gayon ay makakuha po ng bashers ng tape para isipin ng mga tao at sabihan ng mga tao ang tape na tigil-tigilan na ang paggamit ng titulong Itbulaga. So narito po ang post ng Pro Tape Bulaga about dito. Kaka-report nga lang po natin yan, nakita po natin bagong-bago lang, then sumunod naman itong kay Henyo Master. Parang ang bilis parang isang sampal po agad ni Henyo Master po ito doon sa nag-post. Samantala, meron naman po mga nagtatanong, kamusta na daw po ngayon si Paulo Contis? Naku, mukhang nananahimik po. Parang ayaw lang sundan yung kanyang statement. Kasi naman, ay talagang inulan po siya ng pangbabatikos after po ng kanyang sinabi dito na mahaba pa daw po ang laban legally mahaba pa ang laban and hindi sila titigil sa paggamit ng titulong Itbulaga dahil yon ang kanilang titulo at kanila pa itong pinagsigawan with matching gigil pa ka-legit Dawaricans para ipamukha sa TVJ. And kita naman po natin until now, ngayon, hanggang ngayon, yun pa rin po ang ginagamit nilang title, Itbulaga pa rin. So, parang hindi po sila tinablan sa sinabi ni Attorney Buko na ginalang ng TVJ ang batas, kaya sana ganun din ang gawin nila, respetuhin at galangin ang batas. Huwag nagamitan ng titulong Itbulaga since IPO na nagsabi na ang rightful owner nito ay si Joey De Leon. Samantala guys, sabi naman dito sa komento ni Joseph and Miss Josephine Valencia, magandang gabi. Happy kami kasi uuwi na si Itbulaga sa tunay na may-ari na sina TVJ or Tito Vic and Joey. Congrats TVJ, we love you. Fake bulagta, I hate
LTO. So mukhang talagang sakalang nila bibitawan ang titulong Itbulaga ay kapag mayroon na pong desisyon na talaga sa Supreme Court, no? Parang paabutin po talaga nila hanggang doon ang labanan. About naman sa pag-uwi ng Itbulaga, sabi nga po ni Attorney Buko, wala na pong maaaring humadlang or wala na talagang hadlang, malinis na po na maaari na pong gamitan ng TVJ ang titulong Itbulaga. Napakalaki pong patunay ang IPO registration. Take note na patunayan kasi na TVJ ang may-ari, so malaking pruweba na maisasubmit ito ng TVJ. So sabi nga po ng mga attorneys, ng mga vloggers ay malaki ang pag-asa ng TVJ na kahit umabot po ito ng Korte Suprema, mananatili na TVJ ang papanigan ng batas. Samantala, sabi naman dito ng isa pa po nating commenter, strike 3. Out, triple kill na, talo na naman. Tape Bulagta, no more. Sa ngayon, mauumay pa rin po tayo na makita ang kanilang titulo na Itbulaga. Kasi ayaw pa rin po nila bitawan kahit naka-strike 3 na tayo ka-OG. Kahit nakailang panalo na po ang TVJ sa Tape Inc. About po sa trademark na Itbulaga sa IPO. Patigasan at pakapalan na lang po talaga ng pag-amumukha. Alam niyo yon, yung parang patuloy na magbibingi-bingihan kahit yung mga tao na po ang nagbibigay ng komentos sa kanila na tigilan na nila ito. Ayon naman sa komento ni Benigno Cuerto, magandang gabi sa iyo. Congrats TVJ. At congrats again TVJ. 3.0 na or 3.0 na. Kasuhan na dapat ang kasuhan. Ano daw? Kasuhan na dapat ang dapat kasuhan. So sabi naman dito ni Sashi, tama na kasi. Alam naman ng tape na wala silang kalaban-laban, lalo pa at registered na sa TVJ ang Itbulaga. Nabawi na nila yung creation nila. Halip na magsayang sila ng panahon at effort, bakit kasi hindi na lang gumawa ng sarili nilang title? Baka gusto po na sila rin talaga mag-celebrate ng 50 years. Since nasimulan po nila ang pakikipagbaka dito sa TVJ, tatapusin na siguro nila. Yan ang kanilang pride. Samantala, sabi naman dito ni Ver Lamar, copyright infringements also carries criminal liability. Any person infringing or aiding or abetting such infringement shall be guilty of a crime and shall be meted the following penalties: imprisonment of 1 to 3 years plus a fine ranging from 50,000 to 150,000 for the first offense. Imprisonment of 3 years and 1 day to 6 years plus a fine ranging from 150,000 to 500,000 pesos for the second offense. Imprisonment of 6 years and 1 day to 9 years plus a fine ranging from 500,000 to 1,500,000 for the third and subsequent offenses. In all cases, subsidiary imprisonment in cases of insolvency. The court, in determining the number of years of imprisonment and the amount of fine, shall consider the value of the infringing material that defendant
has produced or manufactured of the damage that the copyright owner has suffered by reason of the infringement. So, kayo po, Kaligya Tawaykals, ano naman ang inyong say patungkol po dito? Pa-comment lamang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.